Okay, magandang araw sa manonood ng Paul Computer YouTube channel. So yung ating video ngayon ay tungkol sa gabay sa pagbili ng UPS at kung paano ang tamang paggamit. Okay, so kung napapansin niyo, nakagawa na ako ng video pero part 2 siya. Okay? Meron kasi nagkamali kasi ako doon sa playlist ng ginawa ko So bali yung playlist ngayon ay bali continuation na. So ibig sabihin kapag continuation ay part 1, part 2, mga ganun. So binago ko siya para mas clear yung paggawa natin ng content, di ba? Para mas madali ninyong mahanap yung mga kasagutan sa problema ninyo sa inyong computer. Okay? So bali concentrate tayo sa mga topic. Di ba? So hindi ko po yung part 2 na yon, meron akong basis nun dun sa part 2. So hindi ko pwede baguhin kasi yung basis ko dun yung yung kahalagahan ng paggamit ng UPS. So magkaiba yun sa title. Magkaiba kasi yung yung kahalagahan ng UPS. So kaya ito ginawan ko siya ng video talaga kasi dito sa video na ginawa ko ngayon ay ituturo ko sa inyo yung gabay, yung sa pagbili ng UPS at kung paano yung tamang paggamit, kung ano talaga yung topic natin ngayon. Yun ang ituturo ko sa inyo. Okay? Okay. So alam nyo, ginawa ko itong video na to kasi napansin ko na marami sa atin ang hindi alam kung paano gamitin ang UPS. Alam nyo, napakamahal ng UPS. Okay, sayang lang kung mga isang taon nyo lang magagamit. Okay, sayang siya. So dito sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano pumili ng tamang wattage na gagamitin nyo sa inyong computer. Okay, kasi mga tanong yan. At saka kung paano yung tamang paggamit niya. Kasi maraming katanungan dyan sa paggamit ng UPS. Okay, sayang lang kung mga isang taon nyo lang nagagamit tapos nasisira na kaagad. Okay, so meron kayong mga maling ginagawa dyan, kaya nangyayari yan. Kaya yung iba, kahit gusto nila na gumamit ng UPS, ay napipilitan silang bumili na lang ng AVR instead sa UPS kasi hindi nila alam yung tamang paggamit. Bigla lang nasisira yung UPS, ganun. Okay, so umpisahan na natin. Number 1, ilang watts ang dapat at kailangan ko pa ba ikabit rin ang AVR. Okay, so unahin natin yung kung ilang watts nga ba. Okay, so alam nyo, nakadepende yan sa budget ninyo. Okay, pero ito yung pinag-uusapan natin kung ito para sa personal na computer, isang buong set ng computer. So system unit, monitor, printer, tsaka yung speaker ninyo, yung mga USB speaker. Okay, so ganito yan. Kung ako yung papipiliin, para sa akin mas mabuti yung mas mataas pa sa 1000 watts. Okay, kung kapag bibili ka ng UPS na mga 1,200 or 1,500 pataas, ay hindi mo na kailangan pa na gumamit ng AVR. Okay, kasi sapat na yon, okay na yon. Okay, ngayon kung kapos ka sa budget, okay, halimbawa wala kang pambili
kasi mahal kasi ang mga UPS. Okay, so kung bibili ka ng mga 650 watts or mga 1000 watts na UPS, ay isama mo na lang din na gamitin pati yung ABR mo, isabay mo na para makatulong din siya pati yung ABR sa pagprotekta sa iyong computer. Okay, meron pala akong ginawang video na yung title niya ay how to plug in ABR and UPS. Ewan ko kung tama yung English ko doon na ginawa nating title, pero yung punto ko doon ay kung paano ba ninyo sabay na gamitin yung inyong ABR tsaka UPS, kasi pwede naman yon. Okay, pwede mong ikabit yung ABR at tsaka UPS mo sa wall socket, at pwede mo rin namang, yung isang paraan naman ay pwede mo rin ikabit yung iyong UPS sa inyong ABR, tapos yung ABR kakabit mo na doon sa may wall socket. Okay, so ganito yan. Alam nyo, maraming nakukonfuse dito kasi yung bigat tsaka yung size ng UPS ay mas malaki siya compare sa ABR. Alam nyo yung basihan ng kapasidad ng device ng computer, lalo na yung pag-uusapan natin yung ABR tsaka UPS, ay wala sa bigat at tsaka sa size nya, ay nasa wattage yan. So mali kapag kinabit ninyo yung ABR sa UPS, tapos yung UPS ikakabit ninyo sa wall socket. Baliktad yan. Kumbaga sa chess ay illegal move yan. Okay, so hindi pwede. Kailangan laging nauuna sa wall socket yung ABR, laging nauuna yung ABR, tapos yung UPS doon mo na ikakabit sa ABR. Okay, ito, merong nagtanong sa atin Sir Paul, sabi niya, paano ba daw kung paano ba kung halimbawa yung UPS ko ay 1000 watts pagkatapos yung ABR ko naman ay nasa 500 lang, paano yun? Paano ko gagamitin ng sabay? So meron kayong dalawang option na pwede mong ikabit yung ABR tsaka UPS direct sa wall socket or sa outlet. Okay, kung gusto mo naman na ikabit yung UPS sa ABR, halimbawa ganito yan, kasi sabi niya meron siyang 1000, so pwede naman yon, pwede naman yon. Pwede mong ikabit yung UPS 1000 watts doon sa ABR na 500 watts. Okay, pero alam nyo, sayang siya kasi hindi nagagamit ng UPS mo. Yung UPS niya pala hindi niya nagagamit yung full maximum na 1000 watts. Hanggang 500 watts lang siya kasi yung ABR na kinabitan niya ay 500 watts lang. 'Di ba? So sayang. So kapag ganoon, sabi ko sa kanya ay ikabit mo na lang direct sa wall socket yung UPS tsaka ABR. Okay? So ganito, yung punto ko dyan ay pwedeng mo ikabit yung UPS sa ABR kung the same sila ng wattage. So ibig sabihin yung ABR mo 1000 watts tsaka yung UPS mo ay 1000 watts din. So sa ganung paraan, yung UPS mo ay magagamit niya yung maximum capacity na 1000 watts talaga. Okay? Pero tulad ng sinabi ko, para sa akin, mas mabuti na yung
mas mataas na wattage sa UPS. Kasi kapag mas mataas yung wattage mo sa UPS, mas matagal siya nakakapag-hold ng power kapag ka nag-brown out. Okay? Kaya mahal kapag bumibili ka ng mataas na wattage na UPS. So kung halimbawa kapos ka sa budget, hindi ba? Mga 650 watts lang. So siguro kapag ka nag-brown out, siguro nasa mga 8 minutes lang, mga ganon. So ugaliin mo na lang na every time mag-brown out, i-save mo kaagad yung ginagawa mo, tsaka i-shutdown mo. Huwag mo na patagalin. Okay, kasi dyan nasisira madalas yung mga UPS kapag hinahayaan na naka-turn on lang yung computer na matagal kahit na brown out na. Okay, kasi yung purpose natin sa UPS ay ma-hold niya muna sandali yung power para meron kang time na ma-save mo yung ginagawa mo, tsaka ma-shutdown mo kaagad yung computer. Okay? So ganun yun. Kapag hindi mo nagagawa yan, ay hindi tatagal yung UPS. So sayang lang. Nasa kasi yan nasa tamang paggamit. Okay? Meron pala akong idadagdag kasi minsan meron din nagtanong sa atin kung paano ba daw, kasi yung ginagamit niyang ABR ay servo motor type, medyo may malaki siya, tsaka may kabigatan. Pero yung ABR niya na servo motor type ay nasa lang 500 watts. Tapos yung ginagamit niyang UPS ay 1500 watts. Okay, so ganito yan, So kahit na ano pa yan yung ABR na ginagamit mo, maging relay type man yan or servo motor type, kailangan pwede mo lang ikabit yung UPS mo sa ABR kapag the same sila ng wattage. Okay? Kasi sayang lang kapag mas maliit yung wattage doon sa ABR. Okay? Hindi nagagamit ng UPS mo yung maximum capacity niya. Okay? So ganun lang yun. Punta naman tayo dun sa next na tanong. Okay, number 2. Ano ang dapat gawin bago gamitin ang nabiling UPS? Okay, take note bagong UPS. So every time bibili tayo ng bagong UPS na gagamitin natin sa ating computer, ay kailangan na i-turn on mo siya, Huwag mo siyang i-unplug ng 42 hours or 2 days straight. Okay, huwag mo i-unplug, naka-turn on lang siya. Okay, kasi yung purpose natin dyan ay paiinitin natin yung battery sa loob, kasi nga gagamitin na natin yung ating nabiling UPS. Okay, tapos after ng 42 hours, halimbawa naka 42 hours na, ay saka na natin siya gagamitin ng normal. Okay, so pag kasi alam nyo merong nagtanong sa akin kung pwede ba daw niya ikabit na lang yung UPS 24/7, hindi na ina-unplug. So mali yun, hindi ko ina-advise na gawin niyo yan sa inyong UPS. Okay, kasi hindi tatagal yung inyong UPS kapag ginawa ninyo yan. Okay, so ito ginagawa every time na bibili tayo ng bagong UPS, yung tawag dito ay initial charging. Okay, so ibig sabihin ay one time lang ninyo gagawin. Okay, take note one time lang. After ng 42 hours or 2 days, saka na ninyo gagamitin ng normal yung inyong UPS sa inyong computer. Okay, so ibig sabihin araw-araw nyo siyang gagamitin, pero papahingahin nyo rin siya sa gabi. Okay, so doon naman tayo sa next na tanong.
Okay, number 4, no? Ano ang karaniwang dahilan, no, kaya nasisira ang UPS? Okay, alam nyo, merong tatlong karaniwan na dahilan na nasisira ang ating UPS. Una dyan ay every time na mag brownout ay hinahayaan lang natin na nakabukas yung ating computer. Okay, kasi alam nyo, every time na mag brownout ay madre-drain lahat ng power doon sa UPS. Okay, so kailangan every time na mag brown out ay talagang i-turn off, i-save pala ninyo muna yung inyong ginagawa, tapos i-turn off ninyo yung inyong computer. Okay, yan yung purpose ng ating UPS, no, sa ating computer, ay para maprotektahan yung ating mga storage devices, yung ating mga files, yung mga program natin doon. Okay, ikalawa na karaniwan na dahilan na nasisira yung ating UPS ay yung overloading. Okay, halimbawa yung UPS mo ay 650 watts lang. Okay, dapat kapag 650 watts lang, kailangan yung ikakabit mo dyan dalawa lang, yung system unit mo lang at saka monitor, wala nang iba. Huwag ka na magkarga ng ibang mga kwan, kasi yung habol mo dyan ay kailangan every time na mag brown out ay masave mo kaagad yung ginagawa mo, tsaka may turn off mo kaagad yung iyong computer. Ngayon kapag nagkabit ka pa ng ibang mga devices dyan sa UPS mo, edi iikli yung time na ma-hold ng UPS mo yung power. Okay, kasi 650 watts lang siya so baka mga 5 minutes lang hindi mo na maabutan. Baka kailangan mabilis pagka nag brown out, save tsaka shutdown agad. Okay, katatlo na dahilan, mga karaniwan, ito kuan ito hindi siguro alam ng iba ito. Kapag gumagamit na tayo ng UPS sa ating computer ay kailangan hanggat maaari ay gamitin na natin siya araw-araw. Okay, kasi kapag halimbawa hindi mo siya nagamit, hindi ka nakagamit ng computer mo ng mga 2 weeks, 3 weeks, ay magsisimula na siyang masira, so magugulat ka na lang by the time nagagamitin mo na yung computer, wala na, sira na siya, hindi na siya nakakapag-hold ng power every time na mag brown out. Okay, so ganito yan. Dapat kapag halimbawa hindi na ninyo gagamitin yung inyong computer ay mga kwan lang, mga isang linggo lang, huwag ninyong patagalin masyado. Okay, kasi ganito yan, pagka umabot na ng 3 weeks to 4 weeks or isang buwan na hindi mo magamit yung inyong UPS, ay made-dead ball yung battery doon sa loob, masisira yung lead acid battery doon sa loob ng inyong UPS. Okay, so ano yung ginagawa ng iba? Wala na, tinatapon na yung UPS kasi every time mag brown out, patay din yung kanilang computer, so wala nang silbi yung UPS kapag sira na yung ating lead acid battery or rechargeable battery dun sa loob. Okay, number 5 na tanong, disposable ba ang UPS? Pwede ba palitan ang lead acid battery sa loob? Okay, so para sa akin ay yes, disposable siya, pero yung mga UPS para sa akin mga hanggang kwan lang yan katulad rin ng mga ABR na mga 5 to 6 years pataas, depende sa quality ng ginagamit nating UPS. Okay, alam nyo kasi kapag gumagamit na tayo ng UPS sa ating computer, halimbawa
bumili ka ng bagong UPS, ano. Kapag ginamit mo na siya, yung lead acid battery dun sa loob, ay tulad ng mga battery rin ng sasakyan, ano, hanggang kwan lang siya hanggang ako based sa experience ko, ano, hanggang mga 2 years lang siya, mga sobra ng 2 years, tapos doon na nagsisimulang masira or hindi na siya nakakapag-hold ng power every time na mag-brown out yung UPS. So yung iba, after ng 2 years, para sa kanila okay na yun, no? Pero alam nyo, para sa akin, pwede pa yung magamit yung inyong UPS, kasi yung battery lang naman doon sa loob yung nakuan kumbaga na used up na yung rechargeable battery. So pwede pa nating palitan, pwede pang palitan yan hanggat yung UPS mismo ay okay pa. Alam niyo kasi yung UPS kuan yan parang charger yan charger siya ng battery, lead acid battery dun sa loob. Okay, hanggat gumagana pa yung inyong UPS ay pwede pa siyang magamit. Okay, pero ako based sa experience ko, siguro mga usually pagkaraan ng pagka example binilan ko ng bagong lead acid, ano, kasi na use up na, mga kuan lang yata mga 5 years ganun, nagsisimula na rin masira yung ibang component ng UPS. Mas kuan siya, mas pero depende lang siguro sa ibang brand, ano, kasi gusto ko nga maghanap ng kuan yung mga Panther sana na brand, pero wala akong mahanap na UPS na Panther na brand, sa ABR lang. Okay, ka number 6 na tanong, ano ang senyales na sira na talaga ang UPS? So napakadali lang, halimbawa gumagamit ka ng computer mo, tapos bigla nag-brown out lang, so kapag namatay din sabay yung computer mo, ibig sabihin sira yung ginagamit mong UPS. Okay, pero alam nyo, hindi totally sira yung UPS. Possible na yung merong sira lang doon ay yung lead acid battery doon sa loob, kasi rechargeable yun okay, so possible na siguro mga pwedeng used up na siya or meron kang maling nagawa sa UPS mo, kaya ganun na nasira yung UPS. Okay, pwede rin na hindi mo siya nagamit ng matagal, okay, mga 1 buwan, so kanyan masisira talaga yung inyong lead acid battery dun sa loob. Okay, so syempre yung gagawin mo ay magre-replace ka or bibili ka ng bagong lead acid na battery. Okay, make sure nyo na yung battery na bibilhin nyo ay same size at saka same capacity kung anong yung label na nakalagay dun sa battery. Okay, tapos ikabit ninyo black sa black tsaka red sa black, sa red yung yung terminal, okay, para tapos subukan ninyo na gamitin siya. Okay, so ganito yan. So kapag nag-replace kayo ng bagong battery lead acid sa inyong UPS, ay katulad yan na parang bumili ka na rin ng bagong UPS. So ano yung sabi ko? Initial charging kayo. Okay, so ibig sabihin i-turn on niyo first time na gagamitin niyo yung battery dun sa inyong UPS. Kailangan i-turn on niyo yung UPS niyo 48 hours or 2 days, huwag niyo i-unplug kasi iinitin niyo ulit yung battery dun sa loob ng inyong UPS. Okay, tapos pagka
pagka nagamit niyo, halimbawa natapos na yung 48 hours, ay subukan ninyo na gamitin sa inyong computer. Okay? Tapos kapag halimbawa nag brown out ulit, subukan na lang ninyo i-unplug na lang. I-unplug na lang ninyo bigla yung plug ng UPS para ma-test ninyo kung gumagana na siya nung nag-replace na kayo ng bagong battery. Okay, so kapag nag-hold siya ng power, so ibig sabihin okay yung inyong UPS. Okay? So, yung ating UPS usually para sa akin tumatagal siya ng mga 5 to 6 years. Pataas depende sa kasi ako depende sa kalidad sa brand. Number 7. Pwede ko kaya ikabit ang PLDT Wi-Fi modem router sa UPS? Naku, pwede naman syempre, pwede niyo ikabit yung inyong PLDT Wi-Fi sa inyong UPS. Ang problema lang kasi masyadong loaded na yung inyong UPS kasi nakakabit pa dyan yung inyong system unit tsaka yung monitor. Okay, so suggest ko pwede kayong bumili ng yung 650 watts lang tapos or mga 1000 watts tapos mag-isa lang na nakakabit doon yung inyong PLDT Wi-Fi para mas matagal siya mas matagal siya na may hold niya yung power bago siya ma-lowbat. Kasi yung mga UPS kapag sample lowbat na siya, merong naman yan may mga light indicator or may mga sound, usually nagbi-beep yan kapag lowbat na siya, parang warning ba, ganon. Okay, so doon naman tayo sa susunod na tanong. Number 8. Okay, so number 8, para saan ang UPS at paano ito nakakaprotekta sa computer? So sabi ko na nga, yung ating UPS ginawa yan purposely para sa computer lang. Okay, pero yung main na trabaho talaga ng ginagamit nating UPS ay pinoprotektahan niya yung ating files, yung ating mga programs doon sa ating computer. Okay, so yung talaga yung pinoprotektahan niya dyan yung ating mga storage devices. Okay, so kung tatanungin ninyo ako kung alin sa dalawa ang mas nakapagbibigay ng proteksyon sa computer, ABR or UPS, ang sagot ko dyan ay UPS, hindi ABR. Kasi kahit meron kang ABR, pwede pa rin madali ang computer mo. Pero sa UPS, kasi nga ginawa yung UPS purposely para sa computer, yung proteksyon na mabibigay ng UPS ay mas matindi, mas compare sa mga ABR. Kaya nga siguro napakamahal ng UPS. So yan ang masasabi ko. Mas mabuti nga na wala kang ABR, meron ka lang UPS sa iyong computer. Ayos ba yun? Ayan, mas importante ang UPS compare sa ABR, pero magkapareho sila na nakapagbibigay ng proteksyon, ganon. So hindi ibig sabihin na yung UPS yung protektahan niya talaga ay yung storage, pero hindi lang storage actually, pati yung mismong computer mo. Okay, mas mabigat ang mabibigay na proteksyon ng UPS para sa akin compare sa ABR. Ayos?
So doon naman tayo sa next na tanong. Number 9 na tanong, no? Mayroon bang fuse sa loob ng UPS at ano ang dahilan kaya pumuputok? Okay. So syempre tulad ng ginagamit nating ABR ay meron ding sariling fuse ang UPS. Okay. Yung karaniwan na dahilan kaya pumuputok yung fuse ay overloading. So nangyayari yan kadalasan sa mga 650 watts pababa na mga UPS. Okay, kasi dapat sa UPS yung kinakabit natin diyan kapag mababa lang yung wattage ay dapat system unit lang talaga tsaka monitor. Okay, wag na kayo magdagdag pa. Kasi kapag mas maraming ay siguradong puputok yung fuse. So ito yung nakakalungkot kasi meron sa atin na hindi alam yan. Pag turn on nila ng power doon sa UPS nila ay wala nang power. So akala nila sira na talaga yung kanilang UPS. No, hindi nila alam na yung fuse lang doon sa loob yung pumutok. So sayang. So doon naman tayo sa next na katanungan. No, number 10. Ayan. Itong number 10 na tanong ay may ilang beses ko ito na nakikita or natatanggap sa comment section, no? Sa pag turn off ba daw ng computer, alin ang dapat? Kailangan ba i-unplug yung UPS or i-switch off na lang? No? Alam nyo, pareho lang yan pareho lang na naka-turn off yung UPS mo kung i-unplug mo siya or i-switch off. So advice ko o yung sagot ko dyan ay i-switch off na lang ninyo, kasi yung unplug makwan yan nakakapagod, kasi same lang din yan kapag nag-switch off kayo sa inyong UPS ay puputulin niya lang yung isang line dun sa loob. So walang current na papasok or hindi siya tawag dito. Hindi siya kumakain ng kuryente kapag nag-switch off kayo. Kasi yan yung iniisip ng iba Akala nila pagka nag-switch off lang, akala nila kumakain pa rin. Hindi. Yan. Isang kung 'di ba dalawa yung line sa plug, kapag naka-disconnect yung isa ay hindi kumakain ng kuryente. So yung halimbawa nito yung TV ninyo kapag hindi ninyo in-unplug o nakasaksak siya 'di ba sa outlet ninyo, tapos nag-power off lang kayo sa TV ninyo, halimbawa LED TV, kumakain pa rin yun ng kuryente syempre. Kasi yung dalawang connection nakakabit pa rin dun sa LED TV ninyo. Okay, so yan yung halimbawa dyan. Pero sa UPS, kapag nag-switch off kayo, pinutol ninyo yung isang line. So walang current na putol. Okay, so safe lang na i-switch off ninyo yung inyong UPS. So wag na ninyo i-unplug kasi nakakapagod yun. Okay. So dito na nagtatapos itong ginawa nating video. Sana ay marami kayong natutunan at naintindihan ninyo kung ano yung kahalagahan talaga ng paggamit ng UPS sa inyong computer. Okay? So kung isa ka sa gumagamit ng computer dyan, gumagamit ka ng ABR, hindi ka gumagamit ng UPS, masasabi ko ay at risk ang computer mo anytime. Pwede yang masira. Okay? Kasi alam nyo, iba pa rin yung nagagawa ng UPS. Merong nagagawa yung UPS na hindi kayang gawin ng ABR. Kahit na servo motor type pa yan. Mahal kasi yung mga servo motor
'Di ba? Napakamahal. So, syempre dahil yung UPS ay purposely ginawa talaga para sa computer, yung protection na mabibigay niya ay talagang matindi. Okay, kaya ina-advise ko siya na gamitin ninyo sa inyong computer. Okay, di bali na wala kayong ABR. Okay, meron lang kayong UPS na kinakabit sa inyong computer. Ayos. So, kung ikaw naman yung isa doon sa gumagamit ng UPS, no? Ay congrats sa iyo. Kasi alam mo kung ano yung protection na mabibigay ng UPS sa iyong computer. Okay, so ito lang yung masasabi ko kasi may kamahalan ang UPS, no? So sayang lang kasi nasisira siya dahil sa hindi natin siya nagagamit ng tama. Okay? Or meron tayong maling nagagawa. Okay? So, wag kayong sumuko. Okay? Ito yung purpose ko ngayon, kaya gumawa ako ng video na ganito ay para kung meron kayong mga katanungan, no, sa inyong UPS ay itanong nyo dito sa ating comment section, no, at sasagutin natin isa-isa. Okay? Alam nyo yung masakit na katotohanan pagdating sa UPS paggamit ay disposable kasi siya hindi siya tumatagal. Nagagamit lang natin yung mga UPS ng mga hanggang 5 to 6 years. Pero alam nyo, ako naniniwala ako sa mga brand or kalidad ng produkto. Okay, so possible na umabot siya ng hanggang 8, 9 years, ganun. So depende rin syempre sa tamang paggamit. Okay? Okay. So ayos na. So hanggang susunod naman na ang gagawin nating video. Siya nga pala doon pala sa hindi pa nakakakilala sa akin or doon sa bago pa lang na nakapanood nitong ating video. Ako pala si Paul ng Paul Computer, yan, YouTube channel. So yung mga ginagawa kong mga content dito ay tinuturo ko yung mga tamang paggamit, yung tamang pagkokonekta ng mga devices, at kung mga pa yan dyan, at saka yung tamang pag-aayos ng computer. Okay, so kung kailangan mo yung mga ganyang content sa computer, ay wag naman kalimutan na i-click ninyo yung subscribe na button, tsaka i-click nyo na rin pati yung notification bell, para tuwing meron tayong ina-upload na bagong video, ay ka dyan, na nagre-ring yung bell. Hindi na notify, ganon. Okay, hanggang sa muli. Kung meron kang mga katanungan dyan tungkol sa kung paano yung tamang paggamit ng UPS, or kahit na anong tanong tungkol sa UPS, ay i-comment mo lang dito sa baba sa ating comment section, para masagot natin. Alam nyo kasi napaka-importante ang paggamit ng UPS sa ating computer, mas mahalaga pa ang UPS compare sa ABR. Okay? So hanggang sa muli, maraming salamat sa manonood natin dyan, at hanggang sa susunod naman natin na pagkikita. Okay, bye bye.